Hey Sectogoers! Welcome back to another video. Ang topic na ito ay talagang sinuggest ng isa sa aming mga viewers. Kung meron kang topic ideas, i-comment ang mga ito sa ibaba. May tumawag na ba sa iyo na antisocial dahil lang sa pagtanggi mong makisali sa mga social interactions? Iyon ay hindi tamang paggamit ng termino. Kaya paano dapat sumangguni sa mga introvert? Ipagpatuloy ang panonood ng video na ito upang malaman. Narito ang ilang malaking pagkaiba sa pagitan ng mga introvert at antisocial na mga tao. Number 1. Ang terminong antisocial versus asocial. Madalas na tinutukoy ng maraming tao ang isang tao bilang antisocial kapag tumanggi siyang makisali sa mga social interactions, ngunit hindi iyon ang tamang termino. Ayon sa American Psychological Association, ang antisocial ay nagsasaad sa pagtukoy o pagpapakita ng pag-uugali na matindi ang paglihis sa mga pamantayan sa lipunan at lumalabag din sa mga karapatan ng ibang tao. Kaya paano dapat tukuyin ang isa sa mga introvert? Dapat nating tukuyin ang mga ito bilang isocial. Ang isocial ay tumutukoy sa pagtanggi na makisali o walang kakayahang makisali sa social interaction. Number 2. Paano sila kumikilos sa isang social setting? Ang isang karaniwang maling kuro-kuro na mayroon tayo ay ang mga introvert ay mga taong gustong mapag-isa. Ngunit ang katotohanan ay ang mga introvert ay hindi talaga iniisip ang kasama. Ang mga introvert ay may posibilidad na magkaroon ng isa o dalawang malalapit na kaibigan sa halip na isang malaking social circle at nadidrain ng labi sa social interaction. Ang naghihiwalay sa mga introvert sa mga extrovert ay pagkatapos ng mahabang weekend ng socializing, ang isang introvert ay nangangailangan ng oras upang mag-recharge sa kanilang sarili. Ang isang antisocial na tao ay pumunta rin sa isang party at maaaring maging palabiro, kakit-akit at masayang kasama. Gayunpaman, maaaring mababa o wala silang pagtingin sa tama o mali. Madalas silang antagonistic at madalas kumilos ng hindi sensitibo. Maaari rin silang magsinungaling at pagkasamantala sa iba na kumikilos ng marahas o pabigla-bigla at nagkakaroon ng mga problema sa paggamit ng droga at alkohol. Number 3. Ang kanilang mga damdamin. Ang isang pag-aaral na isinagawa ng University of North Carolina ay nagpakita na ang mga introvert ay mas malamang na ma-diagnose na may depression. Kung bakit ang mga introvert ay hindi nag-uulat ng mas mataas na antas ng kaligayahan ay hindi malinaw, ngunit maaari itong magkaroon ng malaking kinalaman sa kung paano sinusuri ng mga introvert ang kaligayahan. Pinahahalagahan ng mga introvert ang mas mataas na quality ng pagkakaibigan at mas mahusay na emotional stability. Maaaring maging mahirap na mapanatili ang napakataas na antas ng kasiyahan sa lahat ng oras. Ang mga individual na may antisocial personality disorder ay madalas na nakakaranas ng mga negatibong damdamin kaysa sa mga positibong damdamin. At tuklasan ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga individual na may ASPD ay nakakaramdam ng galit at rage, ngunit hindi nakakaranas ng takot at kawalang kasiyahan. Number 4. Ang mga introvert at antisocial na mga tao ay may iba't ibang katangian ng personalidad. Ang mga introvert ay nangangailangan ng tahimik para makapag-concentrate. Sila ay reflective at self-aware. Nagalaan sila ng oras sa paggawa ng mga desisyon at komportable silang mag-isa. Mas gusto nilang magsulat kaysa makipag-usap at mangarap ng gising o gamitin ang kanilang mga imahinasyon upang malutas ang isang problema at umatras sa kanilang sariling isip upang magpahinga. Yung mga may antisocial personality disorder ay maaaring magsimulang magpakita ng mga sintomas sa childhood, ngunit ang kondisyon ay hindi matukoy hanggang sa pagbibinata o pagtanda. Ayon sa Cleveland Clinic, ang mga antisocial na tao ay maaaring physically aggressive, kumilos ng walang ingat, sisihin ng iba sa kanilang mga problema, manipulate o linlangin ng iba, sirain ng ari-arian at nagpapakita ng kaunti o walang pagsisisi sa mga masasakit na aksyon. Number 5. Mga sanhi. Ang personality ng bawat isa ay binubuo ng isang natatanging kombinasyon ng mga pag-uugali
na napoprogram kung paano nakikita, nauunawaan at naiugnay ng mga tao sa mundo sa kanilang paligid. Lumilitaw ang personality sa panahon ng childhood na hinubog ng kombinasyon ng mga genetic traits at impluensya sa kapaligiran. Ang aktwal na sanhi ng antisocial personality disorder ay hindi alam, ngunit ang genetics ay maaaring mag-udyok sa iyo sa sakit at mga pangyayari sa buhay ay maaaring matrigger nito. Pinaniniwalaan din na sa panahon ng brain development, ang mga pagbabago sa paggana ng utak ay maaaring naganap. Ang mga scientist ay hindi sigurado kung ang introversion o extroversion ay may eksaktong dahilan. Gayunpaman, ang alam nila ay ang utak ng dalawang personality ay gumagana sa iba't ibang paraan. Ang mga introverts ay may mas maraming daloy ng dugo sa frontal lobe kaysa sa mga extrovert. Ang bahaging ito ng utak ay tumutulong sa memorya, paglutas ng problema at pagpaplano. And number 6, relationships. Ang mga introvert ay ganap na may kakayahang magkaroon ng healthy, meaningful relationships sa iba. Ang mga introverts ay may posibilidad na magkaroon ng close relationship sa isang maliit na grupo ng mga tao. Ang mga individual na pinahalagahan nila ay nakikilala silang mabuti at bumubuo ng tunay na connection sa kanila. Kahit kakaunti lang ang mga kaibigan nila, hindi ito nangangahulugan na sila ay walang kakayahan sa lipunan sa anumang paraan. Ito ay isang bagay lamang ng personal na kagustuhan. At ang mga may ASPD, ang kondisyon ay maaaring makasama sa apektadong tao, gayon din sa sinumang makaharap nila. Risk-taking behaviors, harmful activities, at mga gawaing kriminal ay karaniwan sa mga taong may antisocial personality disorder. Ang mga nagdurusa mula sa kondisyon ay inilarawan kung minsan bilang walang konsensya at pakiramdam ng guilt sa kanilang mga nakapipinsalang gawa. Maaari itong maging mahirap para sa kanila na mapanatili ang malusog na relasyon. So, nakatulong ba sa iyo ang video na ito na maunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong antisocial at mga introvert? Umaasa kami na natutunan mo ang tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga ito kahit na madalas naming pinagsama ang pareho sa parehong kategorya. Please like at ishare sa mga kaibigan na maaaring mahanap din ng halaga sa video na ito. Make sure to subscribe to Psych2Go and hit the notification bell icon for more content. Lahat ng references na ginamit ay idinagdag din sa description box below. Maraming salamat sa iyong panonood at magkita tayo sa susunod.